So, parang ano din parang bilang bilang nanay, nagbilin-bilin na ako kanina na may checklist ako, ganun. Parang na-excite ako kasi grabe, parang first time kong pumunta sa ganito na mag-isa ko lang. Usually may kasama ako. Parang hindi ko alam kung dahil ba introvert ako or nahihiya akong, ewan ko, parang kinakabahan ako, na excited ako kasi first time kong pumunta sa isang K-pop concert. Tapos hindi naman talaga ako K-pop fan until now ha. Tapos sila pa yung napili kong parang boy group na maging fan. Ay, shucks, nakalimutan ko yung Salon Pass. Bumili kasi ako kahapon ng Salon Pass. Tapos sabi ko, prepare. Pero may baon ako. Ano to? Efficacent Boost, Pain Relief, ganyan. So today guys, maririnig niyo sa background na nakikinig ako ng setlist ng Super Junior. Kasi today is their concert. Today is Super Show 10. Make a U-turn. No, I'm done already. In 200 meters. Hindi niya napansin Turn right. na nasa ano ako. Turn right. Nasa Skyway. Nasa Skyway tayo guys today. And we are going to Mall of Asia. In 400 meters. Make a U-turn. No na ate, kanina ka pa. Make a U-turn. No! Make a U-turn. No, I don't Make a like. U-turn. No! Make a U-turn. Stop ka na muna ate ha. Ang aga-aga. Na-excite talaga ako kasi first time kong mag-a-attend ng concert mag-isa, guys. First time ko magiging solo concert goer at hindi ko alam ang ini-expect ko. Kinakabahan ako, na-excited. Di ko alam. Pero more on excited kasi nga first time ko manonood ng concert mag-isa, tapos K-pop concert pa. So this marks as my first K-pop concert. Tapos hindi ko alam kung mauulit pa, parang gusto ko atang Big Bang naman. Pero hindi, focus muna tayo. Super Junior tayo today. Naka-t-shirt ako ng Super Junior. Gusto ko sanang pakita din sa inyo yung outfit ko, pero hindi kasi ako bonggang mag-outfit. Pero I'm looking forward sa mga elf, mga mommy elf, or younger elves na mag-a-attend ng concert mamaya. Kasi dapat kasama ko yung sister ko. Siya talaga yung K-pop, K-pop enthusiast and taray K-pop enthusiast. Hindi, siya yung talagang nakikinig ng K-pop, kilala niya yung mga ganito, kilala yung mga ganyan. Tapos nag-a-attend din siya ng concert ng K-pop concerts, ganon. So, parang mas experienced siya kesa, of course, sa akin kasi first time ko. Pero, oh my God, hindi ko talaga makontain na na-excite talaga ako. Na-excite ako kasi, na-excite ako at nahihiya. Humingi ng freebies. Ang dami kasing nag-effort talaga na gumawa ng freebies. Nakita ko sa Twitter, talagang puro yun ng galing pa sila ng iba't ibang parte ng Luzon, Visayas, Mindanao, ganun. Thank you Lord kasi napagbigyan kami. Bumiyahe kami kahapon na parating na yung bagyo, si Bagyong Paulo. Ayan. Dumating yung bagyo. At least natakasan namin siya bago siya mag-landfall sa may bandang norte. Nasa Manila na kami by that time. Tapos ngayon,
super clear skies. Kaya maraming salamat. Thank you Lord talaga na mapagbigyan, mag-concert ang mga tao. At ano rin kasi today, Cosplay Mania event din sa MOA. Kaya makikipagkita din ako sa mga friends ko, streamer friends, friends of the stream, kasi streamer friends sila. De, mga friends natin sa stream kasi mag-a-attend din sila. Today is day 2. So, may day 1 kahapon, day 2 today, tas last day tomorrow ng Cosplay Mania. So, kaya I really do expect na kaya maaga ko umalis sa bahay. Hindi na ata maaga to kasi 11 o'clock na, no? Magi 11:30 na. Kasi traffic talaga. Hindi ko in-expect ang mga traffic na mga tao. Ayan. So, dito na ba ako? Ito na ba ang exit ko? Nagtahan exit. Okay. So, pupunta tayo ng Quirino. Dito tayo dadaan. Quirino Avenue. No wanna mention mabaji. Dito tayo mag-exit. Papuntang MOA. Kaya importante din na naka-on din yung yung webcam ko, webcam tuloy. Streamer yan. Then naka-on yung aking action camera and hindi naka-on yung pocket 2 ko ngayon kasi medyo nagwi-weird out yung holder niya, no. Basta meron akong dashcam pala, dashcam, hindi webcam. Dashcam ko, tsaka yung action camera. Ayan. Para marinig natin lahat. Just in case, guys, nasa tamang lane ako, hindi ako nagsuswerve. Defensive! The last man standing. Kinikilig ako. Ayan. So, ang mahirap lang kasi dito, kasi syempre maraming motor, tapos hindi naman tayo talaga familiar mag-drive dito. Although nakapag-drive na ako dito dati. Kasi dito rin kami nakatira noon. Noon. Medyo matagal na. Usually nakikisakay lang ako kay Pape. Nakikisakay lang ako. Ako, passenger princess. Pero dahil ako na yung driver, may mga unnecessary kaba, of course. Kinakabahan lang ako kasi malilikot yung mga motor. So, di mo rin alam kung saan ka pupwesto, gano'n. Yun lang din. So, talagang ingat lang talaga magmaneho. So pag-uwi, dito din tayo dadaan. So, medyo mahaba-haba yung ating biyahe. And thank you, Lord, naman kasi kahit medyo may mga build up ng sasakyan, hindi naman siya ganun ka-traffic like you would expect. Kapag pala dito, guys, yung traffic light, no, hindi na sila wala nang timer. So kapag nakita mo yung green light, nagbi-blink na, I think that's your cue to yield na, to slow down, mag-minor ka, ganon. Kesa pilitin mong, pa naman, orange pa naman, hindi. Wag nyo na lang pilitin. Mahirap na. Kasi, meron kasi yung mga tao na, yung hahabulin pa yung yellow. Pero kasi, totoo kasing ibig sabihin ng yellow is to start yielding na. Hindi, bilisan mo. Hindi yun yung ibig sabihin ng yellow. Okay? Bakit umabante ka na? Ayan na. So yun, tsaka din, parang hindi kasi ako taga rito, malamang. Hindi rin ako, dito lang ako pinanganak, pero hindi ako dito talaga nagmamaneho. So hindi ko talaga alam yung mga parang kapag red stop.
Yun na lang talaga. Alam mo tong vlog ko na to, parang usually nagva-vlog ako ng silent vlogs, pero ngayon hindi ako magsa-silent vlog kasi gusto kong marinig ninyo yung talagang saya. Kaya gusto ko magsalita din kasi syempre kinakabahan din ako, nervyos din ako. Pero wala, kaya yan. Basta mag-iingat lang tayo. Tsaka parang hindi naman preoccupied, parang ma-shake off ko lang yung kaba na parang meron din akong companion. Kasama ko kayo ngayon. Alam, para akong tanga. Kinikilig ako. Guys, nanay na ako. Dapat hindi na tayo kinikilig. Ay, hindi. May edad ba? May edad bang pagkilig? Pero hindi po ako kinikilig because of a certain person. Iba yon. Siyempre, sa asawa natin yon. Pero kinikilig ako kasi, parang, sabi nga ng isang friend ko na mamimit natin mamaya, dahil hindi talaga ako namulat sa mga nag-idolize ng mga tao, or parang hindi talaga ako fan or ngayon lang talaga sa edad kong to na na-discover ko na masaya palang magkaroon ng ganito. May mga fandom, may mga parang community na mag-a-attend ka ng concert ng type mo na group, nagre-resonate ka sa kanila, tapos wala, nakakatuwa lang talaga. Parang sinabi sa akin nung streamer friend ko na sabi niya, parang nagkakaroon daw ako ng second childhood ngayon. Parang ganun yung ine-explain niya sa akin na hindi naman ako parang bata, no? Pero para kung dumadaan sa second childhood ko, which ako na yung afford ko na tustusan yung childhood ko ngayon, na hindi ako aasa sa parents ko, alam mo yun, wala nang pabili kasi ako na yung bibili for myself. Kaya parang yun yung pinagdadaanan ko ngayon, and they are proud of me kasi parang meron akong na-discover for myself na pwede magpasaya pa rin sa akin at my age, and medyo appropriate kasi tong fandom na to for me, ha. I'm not saying naman na inappropriate yung ibang fandom. Medyo siguro na-emphasize ko lang siguro yung edad ko kasi nga, syempre nanay na ako, tapos rin ako, may anak na, yun nga, nanay na ako, tapos yung, kumbaga parang middle age na rin naman ako, hindi naman ako ganun kabata. Hindi na rin naman din ako ganun, di pa naman oh my God, di pa ako ganun katanda, my gosh, wag muna, baby pa yung anak ko. Pero parang may certain level of feeling na nare-redeem ko yung childhood ko. Dati, nung bata ako, parang Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys. Yun, isa na check ko sa childhood ko. Backstreet Boys, nakapag-attend ako ng Backstreet Boys na concert sa MOA din. Kasama ko naman yung husband ko noon, kaya parang hindi ako na-feel lost. Kaya, super happy din ako noon, super excited din ako kasi yun naman ang pinaka-first concert ko. And I think sila ang mas deserving talaga ng super first, as in mega first time kong mag-attend ng concert. Backstreet Boys, kasi sila talaga yung first boy group ko talaga. Tapos parang recently, as in super recent lang, this year lang, 2025 lang, ngayon lang ako naging fan ng Super Junior. Kasi hindi naman never heard, narinig ko na yung Mr. Simple, Sorry. Yun lang. Pero hindi ko talaga pinapakinggan yung nila. Like, hindi ko pinapanood yung content nila. Hindi ko, Ngayon, nagkataon na naging fan ako this year. Tapos may concert sila here. So parang sa part ko, parang, gusto ko naman mag-attend. Kinikilig talaga ako. Kinakabahan pa ako, shucks. Kinakabahan na nga ako mag-drive papunta dito. Kinakabahan din ako mamaya kasi shucks, mag-isa ko lang.
Tapos nasa corner pa ako ng lower box, guys. ako yung upuan. Kasi nung bumibili ako sa sa SM Tickets, di syempre, di ba, saan pumupunta kasi? Naku naman. Ay, wag bawas, galit. Medyo nag-check tayo ng BP kanina. Check tayo ng BP, opo. Medyo mataas po ang BP natin kanina. Medyo elevated ng konti. Hindi ko alam kung dahil sa emotions, sa excitement ko, kulang sa tulog, pagod kahapon, sama-sama na, pero yun nga. Medyo mataas yung BP natin kanina. Nagdala din ako ng mga gamot. Yung salon pass lang talaga yung nalimot ko. So, ayun, pwede na ata nating pwede na natin i-unmute si Google Maps. Kasi talaga, gusto ko nawawala yung chain of thoughts ko kasi kanina. Gusto ko pa naman magkwento, tapos biglang, turn left, make a U-turn. Di ba nakakaasar? In 600 meters, Oh, parang yan. turn left. Hindi girl, magmamakapagal ako. From here, medyo familiar na rin ako sa route. Kasi nung dito kami nakatira, parang medyo malapit nga kasi. Mas malapit ang MOA. Tsaka nung nakatira kami dito, meron pang Harrison Plaza. So medyo matagal na. Tapos ngayon, Ginibana, ganun. Naabutan ko pa nga na nasunog yung Ay, hindi, wala na kami dito nung nasunog yung Star City. Ayun. So, medyo may konting familiarity. Parang alam niyo, nag-makeup ako kanina. Hindi na nga ako masyadong nagme-makeup sa totoo lang eh. Like as in, hindi na ako nagme-makeup, sunscreen lang, ganun. Ala, grabe, ang excited ko. Parang, nako naman. Never, yung sa part ko naman, no. Siguro kaya para medyo big deal sa akin ngayon, na first time ko siyang nararamdaman kasi never ko nararamdaman to sa kahit na anong artista, celebrity. Sa amin kasi sa Baguio, ewan ko kung sa Baguio lang, it's a Baguio thing. Wala kaming pakialam sa artista. Sa amin sa Baguio, pag may nakikita kaming artista sa Session Road, gano'n, uy, si tas wala na. Yun lang. Parang, tinuturo mo lang. Uy, si yun, oh. Okay, done. Tapos na. Wala na yung, hi, pa-picture naman, photograph, ganon. Kesa dito, yung parang dinudumog, kaya parang hindi rin ako makarelate na, oh my God, kinikilig ko si ganon. Although meron ako isang experience na ganon, na wait lang, naalala ko tuloy. Si Sam Concepcion. Kung kilala niyo si Sam, sa SM, bata pa siya noon, binatilyo pa ata siya noon. Hindi ko alam kung mas matanda ako sa kanya or magkaedad kami or mas bata siya. Pero parang feeling ko mas matanda ako. Kasi nung college ako, nag-show si Sam sa SM. Binata pa siya noon, as in baby face pa talaga. Tapos after niya mag-mall show, kakain ata sila nung family niya tsaka manager niya sa Shakey's. Sakto, para makapunta ng Shakey's, may dadaanan muna siyang mga iba't ibang restaurant. Kumakain ata kami nung friends ko sa labas. Tatlo kami. Tapos sabi nung friend ko, Uy, si Sam, sabi niya, mag-hi ka nga, kaya mo ba mag-hi? sabi ko, sige, kaya ko mag-hi. Sabi ko, hi Sam! Tapos sabi niya, hi! Nag-hi din siya pabalik. He's really kind to say hi pabalik. Tapos, biglang, namimilipit na ako na parang, pinansin niya ako! Ganon. Tapos sabi, pwede na ako tumalon dito. Sabi ko pa, doon sa Terry. Tapos natawa siya. Na parang ang crazy naman ng mga taga Baguio. Siguro ganon yung iniisip niya. Ang crazy naman ng mga taga Baguio. Pero yun lang. Pero hindi naman ako fan ni Sam eh. In-acknowledge ko na celebrity siya. So, ayan. Ano nangyayari dito? Bakit? Tapos, ngayon lang ako na parang natatawa ako sa kanila, sa Super Junior. Tapos, natutuwa ako sa mga antics nila. Tapos, makikita ko sila ngayon, magko-concert sila. Ngayon, nataon pa na ganon. Pero, parang syempre, may part din sa akin na, okay sana kung kumpleto sila. No, parang 15 sila. In-acknowledge ko naman yung 15. Kung talagang 13, 15 sila. Minsan, tong mga motor na to eh. Minsan, napaka-troublesome nila. Pero, minsan, sila din yung pamantayan. Kapag malapit na mag-go, ganon. Ala.
Guys, ang bilis na malobat nung relo ko. Parang nag-travel lang kami kahapon, bumiyahe kami from Baguio. Tapos pababa dito, nalobat na agad yung Galaxy Watch ko. Kasi ano din ako Android. Ito yung baon ko. Para pag pinulikat mamaya. Meron tayong pang ganun. Tsaka, parang hindi pa ata nakikita ng friends ko to. So, tsaka medyo nalulungkot ako, hindi pala pwede ang action cam. Di ba hindi ko alam na hindi pwede ang pocket cameras, hindi ko alam na hindi pwede ang action camera. Parang ang bilis lang ang bilis lang mag-go, tapos stop na agad. Ayan. So, parang nung nabasa ko, parang marami palang bawal. Bawal ka magdala ng water. Sarili mong water, hindi ka pala pwede magdala. Pwede kang bumili sa loob. At speaking of bibili, mag-withdraw pala muna ako kasi kailangan ko ng cash. Oh my God. Tapos I also did my nails. Hindi ako yung tipong nanay or person siguro bago ako maging nanay. The person I am way before pa maging nanay ako is that I'm very low maintenance. Hindi ako mahilig mag-makeup. Hindi rin ako mahilig anik-anik. Pwede niyong sabihin na casual, simple, shoes, medyas, pants, t-shirt. Ganun lang ako pumorma. Hindi ako nag-fitted when it comes to shirts. Hindi ako nag-fitted kasi medyo medyo fluffy tayo. Tapos di rin ako nag-skinny jeans before. Oo. Nauso yung face na merong skinny jeans na itim, tapos may side bangs. Those were the days. Pero hindi ako nakabili ng ticket ng My Chemical Romance. Hindi ako naka-avail. Kaya sayang din. Medyo nauna si Super Junior kasi priority ko si Super Junior, kaya hindi na ako talaga bumili ng My Chemical Romance. And I also ask my friends kung may gusto bang pumunta ng My Chemical Romance. Wala rin may gusto kasi may pamilyado na rin, yung iba nasa ibang bansa. So hindi na rin nila parang trip pumunta. Tapos kung if ever mag-isa kong pupunta na naman, medyo mas hassle yun kasi sa Philippine Arena. Tapos mag-isa ko lang. Medyo takot akong mag-isa, tsaka clumsy ako. So, hindi masyadong maganda yung combination ng I'm going out and about, mag-isa ko. Kasi ang dami kong mali-mali, clumsy ako. Hindi rin pa ako, na-awkward ako mag-approach. Na-awkward ako mag-approach kasi basta na-awkward ako mag-approach na Diyos ko mamaya, ngayon hindi ko alam, parang buti na lang talaga meron na kaming medyo may pinagsamahan na kami ng mga streamer friends ko noon. Kaya medyo familiar na rin kami sa mga ugali ng isa't isa kasi yung persona ko kasi sa streams as Mama Mia Plays is hindi naman nalalayo sa private personality ko talaga as myself. So, parang yung alter ego ko na si Mama Mia is just really me. Na na hindi introvert. Kasi parang mas lumalabas yung kakulitan ko when I'm alone. 'Di ba parang may sira sa ulo ata ang dating, sandali lang. Magulo ako with friends, like parang kapag naka-feel na ako ng level of comfort, lumalabas na talaga yung kulit ko. Parang Royal, yung commercial ng Royal, yung ilabas ang kulit with Royal, di ba? Hindi po to sponsored pero sana naman po. Pero, parang yun sa akin is na lumalabas talaga yung kulit ko kapag parang may kasama ako na parang I'm comfortable with. So, I'm just really happy na medyo comfortable naman ako kasama yung asawa ko. Kasi makulit, sa aming dalawa, ako yung introvert. According dun sa MBTI test, introvert ako, tas extrovert yung asawa ko. Pero, kung titignan mo yung outside, ako yung maingay. Ako yung malakas ang boses. Pag tumawa, ako talaga yung, Diyos ko, kala mo lumabas na pati intestine ko kakatawa.
Siya, ano lang siya, discreet. Tapos ang hina ng boses, ganon, mahinhin. Ako talaga parang kanal na kanal talaga. Ako yung ganon yung personality ko. Tapos ako pa yung introvert. Kaya ewan ko, siguro nag-blend well kami. Maingay din yung asawa ko, sa totoo lang. Maingay din siya, pero dito dumadaan yung kapatid ko, ewan kung bakit. Pag pumupunta kami dito. Okay, para wala ng intersection. Ayan, tapos pag yun nga, parang hindi ko alam kung anong tawag sa ganong personality, pero lumalabas yung kakulitan ko kapag kasama ko yung mga taong nakakaget sa akin. Yung parang hindi na kasi ako takot na ma-judge. Kasi nag-stick sila around me. Nag-stick around. Diyos ko, hindi na marunong mag-sentence ang mga peoples. So kapag nagets na nila yung humor ko, nagets na nila yung parang personality ko, na kanal nga sila. Kung na-turn off sila, syempre, di ba, hindi naman kayo tatambay with them, hindi na naman na kayo i-invite makipagkita, di ba? May mga ganun na, di ba? O nag-overheat na ang ating camera ray. Sa bagay kasi mainit din kasi, kaya hindi ko rin din masisip. Kahit yung phone ko din eh. Mamaya pa naman yung concert sa totoo lang. Mamaya pang 5 o'clock daw. Medyo maaga lang akong pumunta ngayon kasi makikipagkita ako doon sa mga streamer friends na mag-a-attend ng Cosplay Mania Day 2. Luckily meron naman. Buti meron. At least nagdadalawang isip pa nga ako noon kung mag-a-attend ba ako ng mag-a-attend ako ng Cosplay Mania, kasi never din ako nakakapunta sa ganon dahil nga malayo din ako, tsaka hindi rin naman din ganun kadaling bumiyahe mula So dito na tayo sa Seaside Boulevard. Ayan, so pwede naman na tayo pwede na natin siya i-unmute actually. Ang problema na lang natin ngayon, makahanap kaya ako ng parking. Makahanap ako ng parking at makikipagkita yung mga friends ko sa S. Mason. Tapos yung kapatid ko, dadalhin daw niya yung husband ko, tsaka si Moe Chen sa may Manila Bay. Dito ata din banda yun. Kaya, sabi ko wag na lang sila makipagkita sa akin kasi kawawa naman yung anak ko na baka makita niya ako tas sumama sa akin tas iiwan ko na naman, di baka ma-broken heart na naman siya na bakit hindi mo ako sasama, mami, ganon. Tas ngayon ko pa lang talaga siya iiwan for something. Medyo yun din, bilang nanay, may nahihirapan din akong mag me time, yun ba yung term? Mag me time naman. Kasi parang nakakakonsensya kasi. To be honest, nakakakonsensyang mag me time. Lalo na kapag alam mo yun, dapat ini-spend mo yung time mo kasama mo yung anak mo, ganun. May guilt pa rin. Hindi naman kasi talaga madaling mawala yung mom guilt eh. Dahil na you're having fun, tapos hindi mo alam kung ano nangyari sa anak mo, ganun. Laging ganun yung nasa isip ko. Ano na kaya nangyari sa anak ko? Kumakain ba siya? Madumi ba siya? Nadapa ba siya? Ganon. Masaya ba siya? Nakababad ba siya sa iPad? Pinaglaro ba siya? Ano ba? Ganon. Ganon yung mga nasa isip ko. Tapos habang ako nag-enjoy with friends, parang ang hirap i-let go yung ganong klaseng guilt bilang nanay. Pag may mga ganitong parang concerts, ganon, guys, it's still red. Diyos ko. Today din, October 4 is Twice. Sa Bulacan naman, sa Philippine Arena. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Thank you. At dito sa MOA Arena yung Super Junior. Kaya thank you. Mas go. Kasi nabanggit ko sa stream yon dati na
Saan ba mas prefer ninyong mag-attend ng concert? Kung Philippine Arena ba or MOA Arena? Ako kasi personally gusto ko ng MOA Arena kasi ito na guys, MOA Arena, let's go! So, ito na, katabi niya IKEA. Could get better. Oh my God. Tapos sabi ng friend ko, nasa na raw ako. Alam nyo, marami talagang tao ngayon. Na-expect ko na maraming tao ngayon. Why? Kasi may cosplay mania sa SMX. Kaya ang dami rin talagang tao pumunta ngayon. Ang daming nagko-cosplay peoples. Kanina pang Yes! In 200 meters, turn left. Yay! Turn left. Okay na ate. Pero I admit guys I admit hindi ko memorize lahat ng kanta nila. In 200 meters, Some of their songs are turn unfamiliar left. to me kahit pakinggan ko yung setlist. Although, fina-familiarize ko naman yung sarili ko, hindi ko lang mini-memorize. Parang magiging masaya na ata akong marinig yung mga elf. Mamaya. Galingan nyo sana galingan nila. Hindi ko alam kung ma-include ko dito, pero parang phone lang kasi yung pwedeng gamitin kasi. turn left. Tama na. Okay na. Salamat po. Init. Gosh.